Iginiit ng Armed Forces of the Philippines na hindi na kailangan ng Pilipinas ang tulong ng Estados Unidos at ng ibang mga bansa pagdating sa rotation and resupply mission ng Pilipinas, particular sa Ayungin Shoal. Pahayag ito ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar sa bagong Pilipinas ngayon, kasunod ng tanong kung welcome ba ang US na tumulong sa resupply mission ng Pilipinas. Our RORE mission is for us to undertake. Ani Aguilar, obligasyon mismo ng Pilipinas na gampanan ang responsibilidad na pangalagaan ang mga karapatan sa soberenya at jurisdiksyon. Dagdag pa ng tagapagsalita, tungkulin din ng bansa na tiyaking na ipatutupad ang environmental protection programs at siguruhin ang kaligtasan ng mga naglalakbay sa karagatang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. It is for our country to make sure that we fulfill our responsibility being bestowed with the sovereign rights and jurisdiction to ensure that we are able to harvest or to benefit from the resources therein. We have to make sure that environmental protection program are being implemented, and at the same time, we also have to ensure the safety of those who navigate in that particular area. This is our obligation. Samantala, nagbigay naman ng pahayag si Colonel Aguilar sa pinakahuling nangyari kung saan nagsagawa ng regular na patrol operation ang barko ng Philippine Navy sa bisinidad ng Baho de Masinloc at namataan sa lugar ang ilang barko ng People's Liberation Army ng China. Kwento ng AFP spokesman, nagsagawa ng sovereignty patrol ang BRP Conrado Yap o Patrol Ship 39 at ito ay dumaan sa Baho de Masinloc. At doon sa naturang area ay namataan din ang isang barko ng China, yung 571, at binuntutan ang barko ng Pilipinas. Gayunpaman, wala namang untoward incident na naganap sa pagitan ng China at Pilipinas. Matagumpay din anyang nagawa at natapos ng barko ng Pilipinas ang misyon nito. Ganun lang po ang nangyari, wala namang ibang insidente. Wala naman pong untoward incident kasi nga po tuloy-tuloy naman yung paglalayag ng ating barko at hindi naman siya na-obstruct ng barko ng China. May distansya po, 2.7 nautical miles ang pinakamalapit na point. Una nang iginiit ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo na karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng international law na magpatrolya saan man sa West Philippine Sea, kabilang ang Baho de Masinloc na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Tugon ito ni Anyo kasunod ng naging pahayag ng tagapagsalita ng Chinese People's Liberation Army Southern Theater Command na umano'y iligal na pumasok ang barkong pandigma ng Pilipinas sa karagatang malapit sa Baho de Masinloc na anyay paglabag sa soberenya ng China. Sa kabila ng mga insidenteng nangyari sa bahagi ng West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China, ay sinabi ni Aguilar na tuloy-tuloy pa rin ang pamalaan sa legitimate operations nito. Saad ni Aguilar, patuloy silang magsasagawa ng mga maritime patrol at tuloy-tuloy din ang rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Lahat ng ito ay gagawin anya ng AFP para maprotektahan din ang mga mamamayang Pilipino, lalo na ang mga umaasa sa pangingisda sa West Philippine Sea. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating suporta sa ating pamahalaan sa mga sinusulong nito na programa, lalo na po sa national security, sa national interest. Tayo po ay sa Sandatang Lakas ng Pilipinas ay palaging nandyan para gawin po ang kanyang misyon. And we will not stop. We will not be deterred by any harassment or intimidation coming from an outside force. So this is our commitment, and we are going to do that. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseling Catarong, SMNI News.